Yan. Kompleto tayo sa table. Ako man, wala ka dyan. I'm going to marry alone. Wait lang. God bless you. Hi, hello mga kasolong. Welcome to my vlog. It's me, Queen Shena. Yan, nakita ninyo na si Mister ay umalis na para pumasok sa trabaho. At ako naman ay uumpisahan ng mga gawain sa araw-araw. Kailangan magmedyas kasi po malamok. Tinanggal ko yung mga oregano kasi po natutuyot na po sila. So, kailangan ko po silang itanim ulit pero kailangan na warisan din po muna. Linisin yung mga paligid-paligid. Yan lang naman po ang aking ginagawa kapag wala si Mister. Maglinis ng paligid, maglinis ng bahay na naiwan ni Mister. Tapos, magluluto sa hapon for dinner kahit gabi na siya dumarating. Yan po ang buhay ni Queen Shena. Umiikot lang po sa buong bahay sa araw-araw. O diba? Pawisan yarn. Tunaw-tuna din ang taba. Yan. At sa tuwing ako ay napupunta sa lugar na yan, titingin ako sa taas, naaalala ko ang mama ko. At syempre, hindi lang puro pagwawalis ang ginagawa ko. Kung makikita nyo po yan, mga halaman na yan na nasa sahig, yan po ay aking itatanim sa ibang lugar kasi sumobra po sila eh. Mga sumobra po yung mga tanim na yan. Yan yung mga nakikita ko sa iba't ibang lugar na walang paso. So, itatanim ko po yan sa paso para po tumubo rin po sila ng maayos at maging panibagong halaman na pwede ko pong i-display sa iba pang pwesto. Hala! Saan galing yan? Sino gising yan? Yan, ipinapakita ko po sa inyo dahil yan ay aking aayusin. Di ba po ang gugulo nila? So, sa susunod, makikita nyo po na magbabago na po yan. Pero meron po akong nakita na wasp, hornet, sa Tagalog, putakpi. Kala ko nga nung una bee. Yan, gumagawa sila ng kanilang panibagong bahay. Kasi po, nakakita po kami dyan nung una na may bahay na po sila. Pero hindi po namin ginagalaw. Nung parang, yan, may panibago silang gagawing bahay nila. Siyempre, wag na natin galawin. Basta, yan po ay aking mga aayusin sa araw-araw. Kung makikita nyo rin po yung puno ng flower vines, tinanggal ko na po yung mga nakasabit-sabit sa kanya para po medyo maaliwalas tignan.
Gusto ko po kasi pag may mga puno na malalaki, ang ilalim ay walang ganong mga nakatambak. So, yan ang garden ni Mama. Diba? Marami pa pong aayusin. At salamat po sa mga nanonood. No? At marami pa po ako ipapakita sa inyo. Mamaya magtatanim po tayo ng dalandan. At nakikita nyo naman po siguro, no? Ang dalandan, yan po yung buto ng dalandan. So, tinatabi ko po yan at ating itatanim. At ang unang gagawin ay ugasan ng mabuti ang buto. Mga ilang beses ko pong inugasan yan kasi kailangan pong tanggalin yung kanyang dulas. Kasi yan po ang nag-uumpisa para ang buto ay magkaroon ng amag kapag hindi po natanggal yung dulas. Sa mga makailang ulit ko yung inugasan. Pagkatapos po nating ugasan at pinunasan ko na, ay papatuyuin po natin yan ng 2 days. So, ayan na po siya. Tuyo na. So, may gagawin pa po ako dyan. Yung gugupitin ko pa po yung dulo niya, yung parte po ng matulis. Para pagka pinaugatan po natin siya, mas madali pong lumabas yung kanyang ugat. Nasa sa inyo rin po kung gusto po ninyong gupitin yung parte na kanyang matulis. Nakita ko rin po kasi yan sa online tutorial. Pero iba po, diretso na po tinatanim na po nila. Hindi na po nila pinauugatan. Pero gusto ko lang po kasing gayahin yung napanood ko sa tutorial. Kasi nagawa ko po yan sa kalamansi. Mabilis po talaga siyang tumubo. Tapos medyo binasa ko din. Kahit yung iba hindi na binabasa, direkta na po yan sa container na may tissue, tas lalagyan lang po ng konting tubig. Ako, inugasan ko pa din para basa na po siya. Tapos ako po nilagay dyan sa container na may tissue. Araw-araw nyo po yung babasain. Huwag po masyadong madami. Tatakpan din po para hindi po siya mapasukan ng mga fungus. Ako mga 1 week or 2 weeks. Kasi minsan may parte po ako mayroon po akong araw na nakalimutan siyang basain. Tapos ang nangyari po, yung tissue po, natakpan po yung ng ibang parte ng buto. So yun po yung nababad sa tubig. Tapos yung isang parte po ay hindi po natubigan. So natuyo po. So kung makikita po nyo mamaya, yung buto niya hati. Merong parang umalis na paugat na, tas meron pong parte na iba naman po ay tuyo. Pero itinanim ko pa rin po sila kasi alam ko naman po na tutubo pa rin po yun. Kahit na hindi ko na po siya pinaugatan, nainip po ako Kasi nga dapat po talaga nakaantabay tayo para matuloy yung pag-ugat niya. Yan po, yan po yung kalahati, 4 ang nababad sa tubig, tas yung mga iba po ay hindi po. Tapos nabawas-bawasan na po yan. Kasi may iba po kasi nangingitim, so inalis ko po. So yan po yung mga iilan sa mga natira. Hindi ko po nabilang yung buto kung ilan yung nakuha ko. So, tatanim po natin yan. So, hindi ko na po naipakita yung iba pong buto na naitanim ko, yung mga tuyo. Yan lang po yung nakakuhanan natin ng video. Pagkatapos, yan ang unang dilig niya. Pagkatapos po natin itanim, araw-araw ko pong dinidiligan. Binibisita ko po kung ano po ang kalalabasan. At yan, after 1 week, bago po siya umusbong. Yan, nakakatuwa pong tignan kapag nakikita niyo po yung inyong
ginawa, tas tutubo ng ganyan. Di po ba? Yan po. Mga ano po yan. Mga may ilang days na rin po yan eh. Kahit gabi nga, minsan kinukuhanan ko ho. Para lang maipakita po kung ano ang kanyang itsura. Kasi hindi naman po araw-araw nagbabago yung itsura niyan eh. Mga after mga 3 days, 4 days, ganun. O mga 1 week bago nagbabago. Yan, magdidikit-dikit po yung mga yan eh. Dahil sa hindi naman po talaga ako eksperto sa pagtatanim, yan po ang aking karanasan. Mali po ang aking pagtatanim. Dapat po meron po talaga siyang taniman bawat buto. Kaya ayan, natuto ako sa aking pagkakamali. At pagka nagkaroon ng mga 5 dahon, pwede na daw po silang paghiwa-hiwalayin at ilipat sa kanya-kanyang mga lugar. Hello, ngayon magtatanim po tayo. Paghihiwalayin ko na po yung mga nagkadikit-dikit na mga itinanim ko po. So ngayon, lalagyan po muna natin ng loam soil yung ordinary na lupa. Nabili ko po yan sa online shop. Kasi po naitanim ko po yung mga buto na magkakasama sa iisang lugar lang. So nung tumubo po siya, syempre magkakadikit po sila. Kailangan po kasing paghiwa-hiwalayin sila. Dapat isa lang po ang kukunin ko dyan. Isa lang po ang itatanim ko dyan. So pipili po ako ng isa para lang po maitanim ko po dyan. So kung nakikita po ninyo, ingat na ingat po talaga ako dyan kasi yung ugat nila magkakadikit. Yung po talaga yung mali ko nagawa. So yan. Pero yung lupa po, na-mix ko na po yung loam soil. Pwede naman po siyang gamitin ng purong loam soil po. Pero, sabi naman po sa tutorial, pwede naman pong i-mix sa ordinary na lupa. Nakalagay lang po siya dyan sa ordinary na lupa, sa wala pong paso. Niligan ko na rin po siya ng mga bato-bato sa gilid para po may marka po siya na hindi po siya maapakan. At saka may mga alaga po kasi kaming aso na nagtatakbuhan para po hindi po sila masyadong magalaw. Mabait naman po yung mga dogs namin, kaya magpagano pa man, hindi naman po talaga siya nagagalaw. Mamaya po, lalagyan ko po yan ng fertilizer na doon ko rin po nabili sa online shop. Pinaka-importante, huwag po siyang kalilimutan na diligan. Para po, kumapit po yung lupa dun sa ugat. So, dalawa pong fertilizer ang binili ko sa online shop. Isang complete 14, 14, tsaka isa pong urea. Pwede po silang pagsamahin. Ang kailangan pong gawin, kalahating kutsara ng complete at kalahati rin pong kutsara ng urea. Tapos, pwede po silang pagsamahin na ilalagay po malayo po sa tinanim pong halaman. Nakadepende po sa lupa kung gaano kadami ang ilalagay nyo pong fertilizer. Since na malawak naman po yung lupa, kaya ganyan po kadami ang nilagay ko. Kapag po nakalagay po siya sa maliit lang po na cup, mga 3 granules lang po ng complete, tsaka mga ilang konti rin piraso po ng urea. Kaya abangan po natin kung ano po ang mangyayari sa aking tinanim. Kung talagang lalaki po talaga siya. Sana po lumaki po siya.
At yan naman po ang ponkan nung New Year. Nung kinain po namin, tinabi ko po ang buto dahil balak ko rin po siyang itanim. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Muli, ako po si Queen Sienna. Thanks for watching!